This is day 9 in the life of a college student. Maaga tayong nagising kasi maaga ang ating pasok dahil sa visual graphic design class natin. Para namang may pruweba ko na maaga ang gising natin, ito ang labas ng ating bintana. Alas 3 ng umaga yan. Gumising tayo ng sobrang maaga kasi marami tayong kailangan gawin. As in, for example, kailangan natin magluto ng pagkain, breakfast, luto ng sinain, ulam, kahit ano. Bago ka naman pwedeng magluto ng breakfast, may baho na natira sa pagkain kagabi. Imbis ko namang iwan na nakatiwangwang lang doon, sinangag ko na lang para pwede ng mas masarap na pagkain na almusal. Para may pagkain sila para almusal breakfast nila. Yan na. Ganyan ang itsura ng tamang pagsasarang. Tingnan mo yan, mekos. Uso pa ba yun? Hindi ako sigurado. Pero, yan. Tingnan mo, madali lang yan. Super simple. Pagkaluto ng bawang, add na yung rice. Pagkatapos mong i-mix, tapos ayos na yung consistency niya, ilalagay mo na yung ating magic sarap. Ayan o. Mabilis lang yan. Hindi naman yung mahirap eh. Pag ikaw nagluluto, tatansyahin mo lang. Walang measurements yan. Tatansyahin mo lang yan. Diba? Tapos. Dahil tapos na tayo magsangag, magsasaing naman tayo. Paano ba ako nagsasaing? Dapat kasi malinis ang pagsasaing natin. Ang bigas, hinuhugasan yan 2 to 3 times. Hindi pwedeng once lang kasi ang starchy ng bigas madaling mapanis pag hindi maayos ang paghuhugas. Kaya dapat malinis yan. Hugasan mo hanggang clear na yung water. Diba? Clear? Ang ganda ng English, diba? Diba? Matagal yung paghahalong yan. Gawa ng kailangan malinis. Kasi pag hindi malinis, mapapanis agad yung kanin. Diba? Maganda yan. Kasi may natututunan kahit hindi cookery. Okay na yan. Kaso nga naman, mahaba-haba naman kasi yung pinagawa sa akin. Sa umagang to, marami kong ginagawa. Maaga ang pasok, maaga rin ng paggawa. Nakakainis. Diba? Ayun, tapos na tayo maghugas ng bigas. Dapat nang isasayang yan. Tingnan mo nga naman, ganyan ang method. Siguraduhin hindi basa ang ilalim para hindi makuryente o masira ang parts ng rice cooker. Diba? Dapat ganyan ang ginagawa. Pagkatapos naman, ilalagay mo na yung rice cooker sa mismong lalagyan. Diba? Pupunasan mo yung ilalim para hindi ma-damage yung electrical ng rice cooker. Kasi basa yung ilalim na yan. Tapos, kailangan mo isaksak yung cordon sa saksakan. Ayusin yung switch na nakababa dapat. Tapos siguraduhin nakasaksak yung cordon ng rice cooker. Kasi kung hindi maayos yung pagkakasaksak ng rice cooker, wala, sayang lang yung bigas kasi hindi maluluto yan. Kaya kailangan maayos ang pagkakalagay niyan. Kung kailangan, tignan mo lahat connection niya at kung paano siya nakakabit. Kasi kung mali ang lagay mo, magluluto ka ng bigas. Pero hindi naman siya maluluto. Gawa ng hilaw kasi hindi maayos. Ito na. Sa tricycle na tayo. Papasok na tayo eh. Siyempre, kailangan na mag-tricycle. Diba? Ang ganda. Ang lamig niyan. Kita pa yata sa video yung hamog niyan. Napakalabilis mag-drive ni sir. Tapos, manglamig pa. Talagang maninigas ka. Diba? Kitang-kita pa yung aga. Kung nakikita man sa video,
Sobrang hamog pa niyan kasi maaga pa yan. Tingnan mo, yung cafe na hindi ko mapuntahan gawa ng presyo. O, diba? Eto na yung school. O, si Manong Guard. Eto na, maaga na yung pasok natin. Kaso nga lang, sa maagang pagpasok, may isang problema. Pakita ko sa'yo sandali. Andali lang, papakita ko sa'yo. Huwag ka munang magsalita. Ito ang problema, oh. Nakalak pa yung pinto ng classroom. So, ibig sabihin yan, naunahan pa natin si Sir sa pagpasok. Ganun tayo kaaga. Dahil dyan, wala tayong choice. Maghihintay na lang tayo. Hintayin natin si Sir pumasok. Hintayin natin yung mga kaklase natin. So, pagpasok natin, di ba? Ang tagal kong naghintay, naging bored na ako. Tingnan mo, bored na bored, pero may pinagagawa na si Sir. Talaga? Ang aga? Sige, gawin natin. Ito ay simple bedroom. Pero maganda, nilagyan ko ng sunset kasi ganun yung image ko na magandang bedroom. Kada layer niyan may bagong furniture kasi dapat movable lahat yung furniture niya. I-warp or distort ko lang para magmukhang maganda. Ito nga pala yung ginawa ko ng sobrang tagal. Yung 22 minutes na hindi nakita dun sa video. Patagal yan, mahirap yan. Tapos yung pagkakakabit dapat malinis. Kasi pag hindi maayos yung pagkakakabit mo, mag-uulit ka dyan. Nakakainis yan. Napakahirap niyan. Malaking buwisit yan. Pero pag tama yung cable management mo at saka yung pagkakakabit, okay yan, gagana yan. Ganyan, oh, ganyan dapat itsura. Dapat naka-light, dapat all yung 8 na yun. Diba, oh, ang ganda ng ngiti ko. Oh, yun na. Tapos na ang araw ko. Sobrang dali. Pero yung ibang part, mahirap. Diba? Napakahirap mag-CSS. Pero yung VGD, manageable naman. Pero yung CSS lang ang mahirap dyan. Mapapaiyak ka talaga pag hindi gumagana. Oh, follow, like, and subscribe if you want to see day 10. Pero nga naman, hindi naman tayo pwedeng matapos dito. Hindi natin pwedeng kalimutan ng mga followers natin sa TikTok. Shout out sa lahat ng nagpa-follow sa akin. Sige, tulog pa ako. Good night.